kasambahay, ako po si Dr. Belmar Magno Mendiola, isang maternal-fetal specialist. Today, we will talk about intrahepatic cholestasis in pregnancy, kung paano po namin ito dinadiagnose at ginagamot. So tutok po kayo sa Women's Health. Cholestasis is a disease kung saan ang bile ay hindi nakakalabas ng maayos mula sa katawan. Ang cholestasis ay nakikita po sa buntis at hindi buntis, sa babae at sa lalaki. Pero dahil sa hormonal differences, especially sa mga buntis at hindi buntis, makikita po siya mas madalas sa pagbubuntis. Pinaniniwalaan na mas mataas ito sa pregnancy dahil sa reproductive hormones ng katawan, hinahayaan na ang atay ay hindi nag-function ng maayos. Ang bile ay isang byproduct ng cholesterol metabolism. Karaniwan, nangyayari ito sa loob ng atay at dapat nilalabas natin ito sa katawan. Pag dumadami po siya sa dugo, nagkakaroon ng simptomas na hindi kanais-nais ang katawan. Pag tumaas po kasi ang bile content ng blood, it affects the baby na nasistress po siya. So, magme-meconium passage po siya while inside the womb, and then kapag nalanghap po ng bata, yung meconium na tinatawag, nagkakaroon po sila ng pneumonia. So, importante na ang obstetrician malaman po if meron pong cholestasis in pregnancy para makapag-decide kung kailangan na pong ipaanak ang bata para mas maganda ang kanyang chance sa mabuhay. So, the most important sign that we look for is yung matinding pangangati ng mommy, karaniwan po sa mga palad at sa talampakan. Maraming iba't ibang kondisyon na pwedeng mag-cause ng pangangati. Usually, ang cholestasis in pregnancy, wala pong makikitang rash. Usually din po, mapapansin siya during the latter part of the third trimester in pregnancy. So, for us obstetricians, it's important to get a very good history. Sa history, malalaman namin kung at risk yung pasyente mag-develop ng cholestasis. Kasama dito is, if may mga kamag-anak po sila na nagkaroon ng ganitong kondisyon, if in the past pregnancy, nagkaroon din po sila ng ganito, if they were already also exposed to oral contraceptive pills, for example, multi-fetal gestations or twin pregnancies are also at higher risk for developing cholestasis in pregnancy. So these are the things that we watch out for. The cornerstone in the diagnosis is a very good history and physical examination. Kailangan po naming i-rule out yung other causes ng pangangati in pregnancy. So after that, ang iba pa po namin kaakibat in diagnosing would be blood examinations. Usually mataas po ang bilirubin content in the blood as well as alkaline phosphatase. Medyo mataas din po ang liver enzymes but usually it will not be 3 times more. Ultrasound and other diagnostic imaging procedures could also be done to rule out other causes of pruritus or itching in pregnancy. So once we have ruled out all the other possible causes of the same symptoms and nag-diagnose na po tayo ng cholestasis in pregnancy, may gamot naman po. So that's ursodeoxycholic acid, 500 milligrams twice a day, and then we will expect improvement in 1 to 2 weeks. Pwede nating babaan yung dose or taasan depending on the symptoms of the patient as well as the level of the enzymes in the blood. However, para po makatulong at makasigurado na okay po ang bata sa sinupupunan ng ina, maganda din po na pag-usapan na minsan kailangan po talagang paanakin at early term ang pregnancy para ma-make sure na safe po ang baby. So, cholestasis in pregnancy is a rare condition, pero serious po siya. Huwag po natin babaliwalain ang mga simptomas na pangangati sa palad at sa talampakan, lalong-lalo na kung nagkaroon na po kayo ng history ng ganitong kondisyon sa dating pregnancy or kung nagkaroon po kayo ng pagbubuntis kung saan namatay ang bata. Kailangan po siyang isama sa interview or sa history taking ng inyong OB. At magpapatingin po kaagad sa obstetrician at possibly sa ibang espesyalista para matulungan kayo. So I hope this will explain intrahepatic cholestasis in pregnancy. At kung mayroon pa po kayong ibang katanungan at gustong magpakonsulta, ako po ay makikita sa St. Camillus Medical Center sa Pasig every Thursday, Saturdays, 8 to 11 a.m. Muli, ako po si Dr. Belmar Magno Mendiola. Palagi po nating tatandaan, lalo na sa kababaihan, our health matters. Maraming salamat mga kasangbahay.